tinitingnan ko kasi ngayon yung magandang resulta. Performance, mga kalapatid. Mahirap yung mabura. No, ang panalo, sabi nga nung aking mga advisor, panalo. Papa-isa, 10, 200, 2,000 yung kalaban, panalo pa rin yan. Panalo is panalo. May pera pa rin yan. Kasi ako, hindi ako pumapayag talaga na hindi ako mananalo eh. No, maaaring matalo mo ako ngayon, no, pero bukas gaganti ako. Kasi yun ang motivation ko eh. Ang breeding tips na may bibigay ko sa inyo para sa mga bago at kahit sa mga veterans na rin, yung mga late na veterans ba. Pag sinabing late na veterans, yung mga nanalo nung medyo matagal-tagal na, syempre ngayon nahihirapan na sila mag-compete eh. Dahil matitindi na rin ang kalaban eh. Ultimo mga newbie, malalakas na. Hindi ko sinasabing isa ako sa malalakas na mga newbie. Kaya ko lang manalo, yun lang yun. Wala, no. Ngayon, eto naman yung aking, sa madaling sabi, eto yung aking may bibigay na tips para sa breeding. Umpisahan muna natin sa paghahanap ng breeder. Kunyari, baguhan tayo o tayo matagal na pero ang kailangan naman natin mga mananalo, no. Ngayon, ang aking may bibigay sa inyo tips, gaya na sinabi ko sa mga nauna kong salita dito sa ating kaibigan, na hanapin mo muna natin yung tao, sikat man siya o hindi sikat na tao, may pangalan man siya o walang pangalan, na nananalo sa 3 season, di ba? Kunyari, North, South, Summer. Yan ang ating may kailangan. Kasi, ang gusto ko kasi pag ako nagbi-breed, doon ako bumibili sa mga taong yon. Sa taong yon na nananalo, yung nakikita ko stable o consistent ba? Hindi yung halimbawa sa isang season lang nananalo siya. Gusto ko, kapag siya ay bibilang ko, nananalo talaga siya na North. Pagka North ng laban, lumalaro siya sa North. Active pala na naglalaro. Importante sa akin yon. Tapos, tatambayan ko siya. Siyempre, para makakwentuhan, makita yung... isa kasi ako sa isang mga good observer ako eh. Saka yung magaling ang analysis ko. Pag tinignan ko yung loop niya, may natututunan ako doon kahit di siya magsalita. Kasi may mga napuntahan ako. Yun ang kalimitan na niloop visit ko. Ngayon, tatanungin ko siya kung baka pwede makabili. Hindi rin kasi ako mahilig magtawad ng ibon. Although medyo may presyo yung kanyang ibon, ang ginagawa ko, nag-iipon ako para na makabili sa kanya. Although meron naman tayong kakapasidad na makabili talaga. Kasi nga, may ekonomiya naman tayo na maayos. Doon ako kumukuha ng breed. Ngayon, alamin mo kung anong klaseng mag-iibon siya. Yung talaga bang dumudulo ang ibon niya at nagcha-champion sa dulo. O namumuling lang din. Tapos, desisyonan mo yung sarili mo. Kung saan ka, kung ang kukuhanin mo ay pamumuling, syempre, doon sa magpupuling ka kukuha, doon ka tatambay. Then, kung gusto mo naman mag-champion sa dulo, nakagaya ko, na gusto mo magpadulo, doon ako kumuha sa mga nagdudulo. Yun ngayon na simulan mo mag-breed. Ngayon, ang gawin mo, pagka nakakuha ka na ng mga ibon na yan, pilitin mo lang na ang kanilang mata ay magkaparehas ang kulay, ang build ng katawan niya maayos. Pangalawa, yung hindi siya lugon. At sa aking experience lang sa bagay, kakapraso lang naman ang aking experience, huwag tayo mag-breed ng mababa sa 1 taon para malusog yung mga inakay. Kasi ang nangyayari sa akin, palibasat mga nabibili ko yung mga winner talaga, winner mismo ang binibili ko. Nangyayari, medyo kargado yata ng gamot. Namamatay yung kanyang kaya sabi ko, baka hindi ito yung magandang gawing breeder. Kailangan medyo may gulang. Kasi nung medyo gumulang-gulang naman yung mga breeder ko, yung mga binili ko, yun, naging maayos naman. Anong namamatay, sir? Namamatay yung mga nagiging inakay niya? Oo, siya yung, halimbawa, na siya, malaki na. Madali siya kinakapitan ba ng sakit? Okay. Ako naman, ang loop ko kasi, exposed kasi doon, nasa ibabaw yun Lahat hangin, bagyo, ulan, init. Tapos hindi pa naman tayo sobrang kalinis sa loop. Hindi ako masyado malinis sa loop kasi gusto ko ma-immune sila, yung wag sobrang linis. Hindi naman madumi, pero hindi rin naman talaga yun doon. Ngayon, ang aking pagtingin sa ibon, pag hinawakan ko siya, mararamdaman ko na medyo siya, yung malakas ang pangangatawan, medyo bibo, yung talagang tapos ang pakpak niya malakas. Yun nga, sabi nga ng iba, nagbabibrate pa raw. Yun yung aking paraan ng aking pagbibrate. Tapos, bago ko sila isa lang, syempre, i-prepare ko sa double cage para kasi may division. Ang gagawin ko, basic, kasi galing ako magmamanok ako dati eh. Ang gagawin ko, pupurgahin ko muna sila. Then, siguro mga 5 hanggang 10 araw na magkahiwalay sila. Syempre, magkapares na yan dahil nagkakakita naman yun eh.
Saka ko pa lang sila, kung makikita ko na maayos yung bibigyan ko sila ng maayos na patuka, purga, paligo, maayos na patuka. Then pag maayos na yung katawan, saka ko sila pagpe-pair na ngayon. Pagsasamahin na sir. Pagsasamahin sila. At hindi pala ako nagamit ng hindi ako nagamit ng tawag dito, ng yaya. No, kasi ang gusto ko talaga matira dito, dati may mga yaya ako kasi sabi ko nga sa inyo, 50 pesos to 1.5 ang aking mga ibon. Nangyayari, siyempre kailangan may magyaya ka, gano'n. Ang ginawa ko, pinace out ko yun dahil unang-una ang motto ng aking loop, mawawala may matitira matitibay. Ibig sabihin, isang linyada na kasi to, naka-infuse na lahat yan, kaya lahat ng aking nilalaro, lahat ng aking inakay, chamba at anti-chamba line yan. Kaya naman tinawag na chamba line, isipin nyo 800 ang speed na nanalo. No, yun yung chamba. Kaya chamba yan, 1 hanggang 3 club lang kayang ipanalo. Yung anti-chamba line naman, yan yung mga in-infuse ko na nananalo sa lahat ng club na nilalaroan ko, mapa South, mapa North. Ganon din naman yung yung chamba line. Syempre, dahil chamba line lang syempre ilan pa lang ang panalo niyan. No, maaaring bumubuo ulit ako ng mananalo. Kasi dati ang aking inilalaban sa pooling 8 ibon. Hanggang sa nawala na lang. Nawala siya kahit mga multiple winner na to. At multiple tag team, multiple mga naglalap winner na rin. 3x3, 3 versus 3, nananalo siya. Yun yung naging naging basihan ko ng chamba at anti-chamba line. Yung pananalo ba ng base sa kanyang panalo. Pero kasi itong aking mga ibon na binili sa mga kilala rin fancier, tinambayan ko to ng mga 3 araw nga tinatambayan ko to Nakipagkwentuhan ako. Saka mapili ako pagdating sa breeder. Hindi ako basta-basta kumukuha. At kung ako naman kasi nangyari na sa akin yung naloko ko Di ngayon, siguro naman hindi na ako maluloko. Maganda natuto na sir. Natuto na ako, masakit-sakit Ang laki din ng inubos ko Ikaw ba naman dati 3 loop ko. Ngayon, iisa na lang. No. Malaki-laki yung ating inubos na pera. Kaya ngayon, kailangan matibay-tibay na rin. Pero hindi nangangahulugan na yung sa pagiging newbie nyo, bumili kayo ng mamahaling ibon. Pero wag naman kayo mamburaot. Kasi tandaan nyo, ito yung lagi nyo tatandaan kasama sa breeding yan yung pambuburaot Wag na wag kayong umasa sa mga gift bird. Mahirap manalo yan. Ngayon naman, yung tao naman na binibilan nyo, isipin nyo muna yung sa mahal ngayon, kagaya ko. Ang patuka ko yung Wingmaster. Shoutout pala kay Wingmaster. Baka naman, Wingmaster. Yung mga nagpapanalo ngayon, puro Wingmaster yata gamit ng mga yan. Tayo naman nagbebenta ng Wingmaster. Pero nasa inyo kung gagamitin nyo Wingmaster o hindi. Hindi kasi ako nag-i-endorse na isang bagay na alam naman ng ating kaibigan na hindi ako basta nagsasalita na hindi ko kaya. Ultimo sa pananalo, nasasabi ko kung mananalo o kung hindi. Yun yung ibibigay ko sa inyo naman tip kung mamaya kung ano yung pananalo. Ngayon, nandun tayo sa breeding. Yun nga yun. Maayos ang katawan, maayos ang pagkakabreed nyo. Pangalawa, huwag nyo sagsain. Mga 1 to 2 plots. Okay na yun. No, ilaro nyo. No. Yun kung pagsamahin nyo speed to speed. No, yun yung pag-breed. Ngayon, long distance to long distance. Kung gusto nyo ng long distance. Kaya huwag na kayo mag-magic na speed bird sa long distance. Sinubukan ko na rin yun. Kaya nga hindi ko may bigay sa inyo yung tip yun. Sablay yun No. Pangalawa, huwag kayong mag-infuse na sa tingin nyo, daw at raw. No, ngayon yung tao naman binibilan nyo, huwag nyo nang buruutin. Kasi, isipin nyo na lang, magkano naman ang tama sa pooling. Ako nga pala, nagbebenta ako ng ibon. Pero, dati-dati, ang benta ko sa ibon ko, 100 to 300 lang, walang bumibili. Ngayon, simula nung ako'y na-vlog at yung ibon ko medyo pumarehas, medyo nakilala. Kasi sa totoo lang, medyo mahal din talaga ang breeder ko Hindi naman ako nakakuha ng mahihinang breeder. No, may mga pedigree yan. Hindi ako nagbibigay ng pedigree. Ang gusto kong malaman sa mga bibili, yung resulta. Yun ang importante sa atin yung resulta Hindi ko binebenta ang aking pedigree o ang ibon ko. Ang binebenta ko sa inyo, resulta ng ibon. Yun ang ibinebenta ko. Ngayon, nasa 2K na ang aking, depende pa kung kakilala ko, kung maawa ko. Minsan nga, nababa pa yan. Kasi, ako kasi yung taong medyo mawain Depende sa klase ng tao. No, stockbird o medyo marami pa tayo dyan. Kahit na naubos na yung panlaro natin kasi panlaro yung ating pinagbibili sa atin Sabi ko wala namang problema Basta babayaran nyo naaayon. Yun sa pagbe-breed, yun yung aking pwedeng maibigay sa inyo tip. Kung regarding sa pagbe-breed, yung maayos, huwag kayong magpapaniwala sa daw at raw. No, kung meron silang may pakita na pedigree, okay yun, mag-ayos yun ng tao, pero hindi ako nabili ng ganun Ang binibili ko, ayun naglalaro nga ng 3 season na consistent na nananalo. So, hindi man champion, nananalo. So yun, ibig sabihin sir, more on performance talaga. More on resulta. Kasi ang labanan ngayon natin, hindi yung labanan ng pagandahan ng papel na pigeon ID o picture. Wala naman akong galit sa mga nagagawa ng pigeon ID. Yun nasasabi ko lang kasi
Ang tinitingnan ko kasi ngayon, yung magandang resulta. Resulta. Kasi Performance, mahirap yun mga eh. kalapatid. Mahirap yung mabura. No, ang panalo, sabi nga nung aking mga advisor, panalo. Mapa-1, 10, 200, 2,000 yung kalaban, panalo pa rin yan. Panalo is panalo. May pera pa rin yan. Kasi ako, hindi ako pumapayag talaga na hindi ako mananalo eh. No, maaaring matalo mo ako ngayon, no, pero bukas gaganti ako. Kasi yun ang motivation ko eh. Yun yung aking ituturo ngayon sa susunod na yung paano manalo.